Ano ang isasakripisyo mo? November 11. Deuteronomio Kapitulo 16 Versikulo 17. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya, ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kung maaari mong iligtas ang buhay ng isang tao kapalit ng iyong buhay, gagawin mo ba ito? Kung ang taong ito ay isang estranghero, ilalagay mo ba sa panganib ang iyong buhay upang mailigtas sila? Kung makakagawa ka ng pagbabago sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng pagsuko ng isang bagay na tinatamasa mo sa loob ng isang araw o isang linggo, gagawin mo ba ito? Ano ang isusuko mo? Isang paboritong pagkain, isang bagong pares ng sapatos, isang araw na sahod. Isipin kung ano ang maaari mong isuko sa linggong ito upang ang isang taong hindi mo kilala ay maipakilala kay Jesus. Ito ay tungkol sa ating mga special gift or sacrificial offerings, ang mga ibinibigay natin kapag tayo ay nahikayat ng banal na espiritu. Ito ay karagdagan sa ating regular at sistematikong paghahandog na tinatawag na pangako. Kung maliit ang iyong regalo, maaaring $10, maaari itong bumili ng 5 Biblia o mga outreach na aklat na mababasa ng isang tao tungkol kay Jesus at ito ay nakasulat sa kanilang sariling wika. Kung magbibigay ka ng $25, ang iyong offering ay maaaring makatulong sa pag-sponsor ng isang seminar tungkol sa healthy lifestyle. At kung sa tingin mo ay dapat kang magbigay ng isang araw na sahod, ang iyong offering ay maaaring mag-sponsor ng isang global mission pioneer sa isang lungsod kung saan karamihan sa mga tao ay hindi pa nakarinig ng tungkol kay Jesus. Ano man ang iyong ibigay, ang iyong special gift or sacrificial offering ay gagamitin upang ibalita sa iba ang tungkol kay Jesus. At isipin na lang, ang iyong sacrificial offering ay maaaring gawing posible upang makilala ang taong iyong isinakripisyo para sa langit. Maaari mong alamin kung ano ang iyong isasakripisyo, o tanungin ang Diyos kung ano ang gusto niyang isakripisyo mo para sa Kanya ngayong buong isang linggo na lampas sa iyong regular na ikapo at mga handog. Magtanong sa Diyos at pagkatapos ay makinig sa Kanyang sagot. Magtiwala na ibibigay ng Diyos ang iyong mga pangangailangan dahil nagtitiwala ka sa Kanya. Nagsasakripisyo kami para sa ibang tao sa ibang lugar para makilala nila si Jesus. Ang mahirap na pamilya ay hindi na kailangan manglimos para sa kanilang pagkain, o maaaring malaman ng isang mayamang pamilya na ang lahat ng kanilang kayamanan ay walang kabuluhan kung wala si Jesus. Magsasakripisyo ka rin ba para sa kanila? Magkano ang halaga ng kaluluwa ng sinumang tao? Para kay Jesus, anumang kaluluwa ay kasing halaga ng lahat ng bagay, dahil namatay siya para sa kanila, at para sa iyo. Marahil ay hindi ka handang ibigay ang iyong sacrificial offering sa araw na ito, o maaaring nanghihinayang ka, na sana ay mas malaki pa ang iyong ibinahagi. Maaari mong ibigay ang iyong handog sa anumang oras. Isulat lamang ang taunang sakripisyo sa iyong electronic o regular na sobra sa pag-aalay at ibigay ito bago pa man humupa ang nabuo mong paniniwala na ipinaramdam sa iyo ng Diyos. Sa Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 16 sinabi ni Pablo na ang mga hain ay nakalulugod sa Diyos. Kaya, hilingin natin sa Panginoon na pagpalain ang ating mga handog ng sakripisyo upang ito ay dumami at matulungan ang mga global mission pioneer na maabot ang mga hindi pa naaabot.